Amen. Minsan pa po palakpakan po natin ang ating Panginoon ngayong araw na ito. Praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening po sa bawat isa na nandirito ngayon. Lahat po na nakakapakinig sa atin ngayon, naniniwala po ko na naihanda na ng Panginoon ang ating mga puso para sa pag-receive ng Kanyang salita. Naniniwala po ko na tayong lahat ay pinagpala ng ating Panginoon ngayon. Kung kayo po ay nag-iisip kung ikaw ba ay blessed, ngayong araw na ito, tignan mo na lang yung buhay mo, tignan mo na lang yung kakayahan mo na magpuri sa Panginoon, at tignan mo na lang yung katabi mo, kapatid, dahil yung mga katabi natin ay pagpapala rin sa atin. Pwede ba at least 2 o 3 tao batiin mo na nakaka-bless na good morning? Praise God. Good morning pa lang, nakaka-bless na, parang nag-lunch, may kasama pang dinner. So praise the Lord. Welcome po sa bawat isa na nandirito ngayon. Welcome po sa panibago nating series. Sa mga first time na kasama natin ngayon, welcome po kayo sa ating gawain ng Panginoon, sa gawain po ng ating Panginoon. Naniniwala po ako na hindi po nagkataon ito. Ito po ay tinaon ng ating Panginoon because everything happens for a reason. At sa bawat isa na nandirito ngayon na linggo-linggo na nakakasama natin at patuloy na nagiging parte ng pag-expand, patuloy na nagiging parte ng paglago ng gawain ng Panginoon, always remember that the Bible said that your labor in the Lord is not in vain. Masayang man yan sa ibang tao, masayang man yan yung ginagawa mo sa iba, pero yung ginagawa mo para sa ating Panginoon, it is not in vain, sabi ng Panginoon. Hindi mo mababayaran ang ginawa mo para sa Panginoon. Never. Hindi natin kaya yon, hindi mo mababayaran lahat ng ginawa mo kay Lord. Pero ang maganda dito, kayang magsukli ng Panginoon sa lahat ng mga ginagawa natin. Your labor in the Lord is not in vain. So magpatuloy po tayong lahat sa Panginoon. I believe na always remember that God honors efforts. Lahat ng effort natin ay ino-honor ng Panginoon, at sa iyong pagdalo, sa iyong pakikinig ngayong araw na ito, naniniwala ako na pupunuin ka ng Panginoon, pakakainin tayo ng Panginoon. God will nourish our spiritual life dahil hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Ang galing ng Matthew 4:4 sa Luke chapter 4 verse 4. Hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita na namumutawi sa bibig ng ating Panginoon. Therefore, kapag walang word of God, kahit sinong tao, patay. Kasi hindi nga siya mabubuhay eh. Hindi mabubuhay. Kaya nga, nais ng Panginoon na tayo ay kumakain ng salita ng Panginoon. But of course, kinakailangan din, hindi porket buhay ka ay okay. So kinakailangan, napaka-importante, may nourishment tayo doon, healthy yung ating mga kinakain. Kaya nga po ang ating tinuturo dito, hindi lang makakapag-inspire sa atin, hindi lang makakapag-inform sa atin, kundi makakapag-transform sa atin. Pilit nating itinuturo dito yung napaka-importanting katotohanan sa salita ng Diyos, at ginagawa po natin, mga kapatid, na kung saan hindi natin ini-impose yung gusto natin, kundi ano yung kalooban ng Panginoon, ano yung nais sabihin ng Panginoon sa Kanyang salita, para nang sa gayon mas healthy po ang mga kumakain nito. So, tayo po ngayon ay nasa series natin, brand new series na I Think I Love You. I think I love you. Every time na makaka-receive ka nito, huwag ka naman masyadong masungit. Pero pwede mong sabihin, bakit di ka sure? Kasi you think you love me. At sa korte, hindi pwede ito. Yung sa tingin ko. At sabi ko nga, nung kami po ay nasa debate team, sinabi sa yung mga estudyante ko po, hindi ko sinasabi, hindi pwedeng, I think. Kapag ikaw ay may pinoprove na napaka-importante sa lahat. Ang love, mga kapatid, ay napaka-importante. Kaya okay naman to minsan, lalo na hindi ka naman talaga sigurado. Kaya nga yun ang point natin dito, I think I love you. Bakit hindi ka ba sure? Kasi nga, totoo naman ito. Hindi na talaga alam kung totoo ba o hindi. Or maybe, may mga alalahanin, may mga balakid dito. Gusto naman talaga natin gawin ng isang bagay. Pero minsan hindi natin alam kung tama ba itong ginagawa ko. Tama ba ito? Okay ba? Naluluwalhati ba si Lord dito? Nakakabuti ba ito o nakakasama ito? Kaya nga napakaganda na ma-assure natin. Sinabi ng Bible, mga kapatid, in 1 Corinthians 13:13, that hope, faith, and love, but the greatest of this is love. May hope, may faith, may love, but the greatest of this is love. Pinakamatinding force, pinakamatinding katuruan ng ating Panginoon ay itong pagmamahal, even yung great commandment, mga kapatid, yung 10,
dinalawa ng ating Panginoon. Nag-boil down pa rin lagi sa love. Love God, love people. First 4 commandments, love God. Yung mga susunod, love people. Napaka-importante talaga ng pagmamahal para sa ating Panginoon. Kasi pag-aaralan natin sa buong series na ito kung ano nagiging epekto nito sa atin at ano ang nagiging epekto nito sa iba. Kaya nga, paano natin maa-assure ito? Paano ba natin magagawa ito ng tama? So I want you to open your Bible with me para dito sa ating first topic dito sa series na ito in 1 John chapter 3 verse 18. 1 John chapter 3 verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. Ulitin ko po, sinabi ni Apostle John dito, little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. So yung my little children po dito mga kapatid, in the original text, sa Greek po mga kapatid, si Apostle John, ginamit niya itong term na ito na my little children as a term of endearment. Di ba may mga term of endearment tayo? Babe, mahal, honey, bee. Yung mga term of endearment natin para maiparamdam natin kung yung special na pagmamahal natin sa tao. Ganon din naman, gumamit ng term of endearment dito, si Apostle John. My little children, sinabi niya, maybe, bakit kaya gumamit si Apostle John ng term of endearment dito sa part na ito? Maybe because he is about to chastise his readers. He is about to chastise his readers. Kasi nga, maninermon siya. Di ba kapag letter? Kaya may letter, number 1 na dahilan, dalawang bagay pala na dahilan, bakit may letter sa Bible? Kasi may genre po ang Bible. Hindi pare-pareho ang pagbabasa dito, hindi pare-pareho ang pag-iintindi dito. Kasi po literature ang Bible. So kapag nagbabasa ka, dapat alam mo yung genre ng binabasa mo, parang kanta. Magkakaiba ng genre yan. Kung paano yung tugtog, ganun dapat ang pagkanta natin. Kung paano yung pagkanta, dapat ganun yung tugtog. Kung ano yung genre, ganun din sa binabasa natin, epistle ito. Ito po ay letter, yung genre nito. So madalas may commendation, I praise God because of your faith, because of your love, pero madalas may correction. Dito, maybe, papagalitan niya o sisermonan niya, but more than that, concern si Apostle John sa spiritual condition ng kanyang mga anak sa pananampalataya. Concern si Apostle John sa spiritual condition ng kanyang mga flock, ng kanyang mga pinagpapastulan, ng mga mananampalataya nung panahon na ito. Ano bang nangyayari sa kanya? Kasi dito po sa pag-uusapan natin ngayon, may 3 napaka-importanting lessons about love sa passage na ito na dapat maisabuhay ng taong nais magmahal. 3 importanteng lessons na dapat maisabuhay ng taong nais magmahal. Kung gusto mo talagang magmahal, dapat ito yung mga bagay na dapat nating matutuhan kasi napaka-importante niya. Kaya nga sinabi po sa New International Reader's Version, dear children, don't just talk about love. Put your love into action. Then, it will truly be love. Then it will truly be love. So join me in our message ngayong araw po na ito entitled Authentic Love. Sabi nga po natin, authentic love. Di ba madalas kinakailangan may na-authenticate natin ng isang bagay para sigurado ba tayo dito? Paano ko ba mamamahal ng tama? Paano ko masasabing tama yung ginagawa ko? So how to truly love someone? Paano ba talagang mamamahal natin ng isang tao? Kasi nga, sinabi natin, napansin niyo po yung dulo, then it will truly be love. So, ibig sabihin pala, may mga love na hindi naman totoo. Hindi porket pinatikim ka ng isang pares, original na siya. Hindi porket pinakain ka ng isang Japanese food, ay legit na siya. Hindi porket pinakitaan ka ng isang papeles, ay legit na siya. Kinakailangan i-authenticate natin ito. By the way, balita ko lang po sandali na kapag
Nakapag-down payment na po tayo doon sa 5.5 hectares na binili natin. Dito po sa Central Luzon lang po. Malapit-lapit lang yun. 2 oras na biyahe lang, 2.5 oras lang. Ayun, pag-pray po natin yung gagawin ng Panginoon, may konting kulang pa tayo doon. Konti na lang naman, kayang-kaya na ng katabi mo yan. Mga nasa 2-point-something million na lang yung kulang natin doon. Pero kalahati na po tayo doon para sa Amazing Village natin doon. Marami po tayong plano doon sa lugar na yan. Sinabi ko nga po, regional yung gagawin natin yan. Simulan natin dito sa Metro Manila. Of course, dito din po naghahanap pa tayo ng isang lugar natin kasi kapos na po tayo sa parking doon sa main campus natin. Nagpe-pray po ako ng isang campus natin. May Santo Cristo campus at mayroon pong Pag-asa campus. Gusto ko pong lagyan doon sa kabila para dagdag parking din natin doon kasi medyo umaapaw na doon. Wala na mapaglagyan. Yung mga sasakyan natin doon. So praise God, nakaupat din tayo doon ng 4 na palapag doon sa harapan ng main campus natin pero kapos pa rin talaga. Kaya nga magandang problema ito. Masakit nga lang sa ulo pero magandang problema ito. Ibig sabihin na may problema tayo kasi lumalago. Pag na-problema ka, nang dahil sa kalooban ng Panginoon, ibig sabihin, sagot ng Panginoon yan. Kasi pag ginawa mo yung project ng Panginoon, bibigyan niya ng fund yan. Ibibless niya tayo. Ibibless niya yung mga gagamitin niya. Dahil tayo na patuloy na nagpapagamit sa Panginoon, ibibless ka niya para may kakayahan ka na magiging pagpapala doon. So yun, bago natin nakuha, napirmahan na po natin yun. In-authenticate muna natin lahat ng mga bagay. Masusi po natin in-authenticate lahat ng titulo, lahat ng mga problema. Kasi nga, hard-earned money yun eh. Kasi na-practice po ko ultimo 5, pag kay Lord yan, kay Lord yan. Dapat pinapamahalaan ng maigi yan. Kaya din siguro binibless tayo ng Panginoon. Kahit na magkano yan, dapat pamahalaan ng maigi. So hindi siya basta-basta. Itong mga bagay na ito. So hindi lahat ng papeles ay tinatanggap mo na lang. Kinakailangan na o-authenticate mo siya. Ganon din naman pagdating sa pagmamahal. Hindi porket pinakitaan ka nito, ay mahal ka na talaga. Ikaw naman, wag ka mabilis naman magalit. Okay, baka kasi hindi pa rin alam masyado o kaya immature o kaya natututo rin lang. Kaya nga ang pagmamahal ay natututuhan. Ito ay natututuhan katulad ng ibang bagay. Dear children, don't just talk about love. Put your love into action, then it will truly be love. So how to truly love someone? Naniniwala po ako na kaya mo napapakinggan ang mensaheng ito dahil yung pagmamahal ng Panginoon na ibinigay sa iyo ay nais niya na maipasa natin sa iba at maraming makikinabang nito. Sino na po ang ready at excited ngayong umagang ito? Magsabi nga po ng amen. Number 1, verse 18. Little children, let us not love in word or talk, but in deed and in truth. How to truly love someone? Number 1, avoid mere talks. Iwasan. Hindi natin sinasabi na masama ang pagsasalita ng I love you. Ang masama lang dito, kapag nasanay na tayo, naging default na lang sa atin yon. Bakit ganon? Hindi ba maganda yon? Hindi nga, maganda nga siya. Kaya lang, kapag naging mere talk na lang siya, nagiging delikado siya. Bakit? Ang pag-ibig na puro salita ay mauuwi sa wala. Ang pag-ibig na puro salita ay mauuwi sa wala. Sabi po sa Easy to Read version, verse 18, My children, our love should not be only words and talk. No, our love must be real. We must show our love by the things we do. Why we should avoid mere talk? Bakit ba sa pagpapractice ng pagmamahal, kahit nasaan po, mga kapatid, kahit nasaan larangan, bakit iniiwasan na maging mere talk na lang siya? Maging, alam mo yon, maging mechanical na lang. Natin ito, yung nasabi na lang, yung mema na lang siya. Yung natural na lumalabas na lang sa ating bibig. Bakit dapat iiwasan ito? First, because talk is cheap. Talk is cheap. Sabi po sa Living Bible, little children, let us stop just saying we love people. Biruin mo, talagang ayaw ng Bible na puro salita lang siya. Why? Stop, sabi dito. Our love should, let us stop just saying we love people. Alam niyo po mga kapatid, yung idiom na talk is cheap means you don't believe what someone tells you. You need some kind of proof or action to back it up.
Siguro po bilang isang leader, natuto na rin ako, 25 years ba naman eh. So madali na lang, hindi na ako madaling ma-persuade ng mga salita. Pero hindi rin naman ako masyadong, alam mo yun, nega. So 50%, pwedeng totoo, 50%, pwedeng hindi. Saka mo lang ma-authenticate talaga na totoo yan pag nakita mo o ginawa. O napatunayan ang isang bagay. Because for me, talk is cheap. Ibig sabihin, you need some kind of proof or action to back it up. It is also used to mean that it is easy to say that one will do something. Kumbaga, ang kasambihan na ito, easier said than done, di ba? Madaling sabihin eh. Pero mahirap gawin. Pero kinakailangan gawin mo kasi nga, talk is cheap. Madaling sabihin yan. Di ba pag may nag-o-offer sa'yo, oh, malaki ang kita nito, malaki ang kita nito. Siyempre, madaling sabihin yan. Gusto mo rin kumita eh. Pero, huwag ka naman negative agad. Open-minded ka rin dapat. Kasi baka may opportunity mawala sa'yo. Kaya lang, for me, talk is cheap. 50% pwedeng totoo, but prove it. Kinakailangan, meron ito. Hindi lang sa kausap natin, kundi para sa atin din. Kasi baka sabihin natin that we love someone, pero default na lang siya sa atin. Talk is cheap. Second, bakit po mga kapatid, we should avoid mere talks? First, because talk is cheap. Second, ito mabigat, because talk can cheat. Pwedeng mag-deceive ang salita. Verse 18 in the Voice version, my little children, don't just talk about love as an idea or a theory. Make it your true way of life. Pwede kasi siyang makapandaya o pwedeng hindi totoo. Ang teorya, still a teorya. Kaya sabi ko, yung theory of evolution, sabi ko hanggang ngayon, ano pa rin, teorya pa rin naman siya. Di pa rin naman siya na-prove at hindi dinisprove na nga ng Bible yon. Ngayon kung pinagpipilitan mo pa rin na galing ang tao sa unggoy, ikaw na lang. Ikaw na lang. Kasi nga hindi, teorya pa rin siya eh. So talk is cheap and talk can cheat. Kaya nga dito mga kapatid, nagkaroon ng precaution si Apostle John. That it is something that is done para nang sa gayon, itong precaution na ito, yung precaution kasi, ito yung ginagawa ng isang tao para makaiwas ang isang tao sa isang bagay na makaka-harm para sa kanya. Kaya may precaution na tinatawag. Para wag ka nang ma-harm, para wag ka nang ma-damage, para wag ka nang masaktan ng matindi. So dito may precaution si Apostle John para wag makasakit sa kanila. Bakit kaya? Don't just talk about love as an idea or theory. Make it your true way of life. Bakit kaya? Kasi ang matamis na salita na hindi naman ginagawa ay mauuwi ito sa moral diabetes eh. Napansin natin yon? O kaya spiritual diabetes. Yung matatamis lang, pero hindi mo naman ginawa, delikado siya. Napansin mo, kahit naman sa business minsan naman sumasablay tayo dyan. Kaya nga pinipilit natin minsan na yung promise natin ay nadi-deliver natin. Pero minsan, limbawa, sumablay tayo, di ba napansin natin kahit naman maganda yung hangarin mo minsan, kaya lang biglang sumablay, hindi pa rin siya nakakabuti. Still, ganun pa rin, doon pa rin mag-boil down. Kaya aayusin natin sa susunod para nang sa gayon, yung mga promises natin, yung ginagawa natin, ay nadi-deliver natin. Kaya nga kapag lumalaki na ang isang company, ibig sabihin na i-deliver niya ng maayos yung ginagawa niya. Kasi bakit? Madaling mag-marketing. But kinakailangan may integrity pagdating sa business, may integrity sa buhay. Pag sinabing integrity, yung words sa work, dapat nagpapantay siya. Your words must match your work. Dapat nagmamatch siya. Because talk can cheat. Madaling makapandaya pagdating sa pagsasalita. Kaya nga kapag ikaw, sinabihan ka ng I love you, I think I love you, teka lang. Ikaw naman, I love you to kaagad. O kaya may na-receive kang message, I love you, nag-I love you to kaagad. Yung pala, ang daming nakasisi doon. O, magsisisi ka. Bandang huli. Talk and cheat, hindi natin alam. Kaya nga hindi ganito yung hindi sinasabi, avoid natin.
yung magsasabi lang nito. Bakit? Ano ba pang damage ang magagawa nito? Ang love kasi na sinabi lang at ginawa, masakit siya. Saka mapait siya. Bakit? Bakit nasasaktan ka kapag sinabihan ka ng I love you? O kaya sinabihan ka ng isang bagay tapos hindi mo ginagawa? Bakit ka masasaktan? Kasi may maghihintay at may aasa. May hihintay at may aasa. Marami na po akong nakausap na mula bata hanggang may edad na talaga. Yung mga bata pala, no, ito na-prove ko to. Recently lang. May mga bata pala, no, na hindi maganda pala na sinasabihan natin ng kung ano-ano. Bibigay ko sa iyo ito, bibigay ko sa iyo ito, mahal kita. Yung pala yung mga bata, hindi pala robot yan, hindi pala mga bagay ang bata. Tao din pala sila. Na kapag may sinabi ka, natatandaan nila. Tapos mamaya, dinadala nila yan for how many, minsan weeks, months, yung iba years na. Tumatanim pala sa kanila yon, tapos sa kanilang pagtanda, dala-dala nila yung pangakong yon na sinabi sa kanila. Nakuha niyo po mga kapatid? Talk is cheap and talk can cheat. Pwedeng makapangdaya, pwedeng listen carefully. Sometimes talk is encouraging, but most of the time it is damaging. Especially when it is not done. Litin ko, sometimes talk is encouraging, but most of the time it is damaging when not done. Verse 17. Dito po mga kapatid, atras lang tayo ng konti. 18 tayo, di ba? Atras lang tayo ng konti ng 17. Isang verse. But if anyone has the world goods and sees his brother in need, yet closes his heart, closes his heart against him, how does God's love abide in him? Di ba? Ginamit dito yung figure of speech na closes his heart. Kasi ipinipikit din naman natin ang ating mga mata, lalo na may mga bagay na hindi ka gustong intindihin o ayaw mong pakinggan o ayaw mong makita ang isang bagay. Ganun din pala, no? If anyone has the world goods and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Napansin niyo po yung closes his heart? Ano pong ibig sabihin nito mga kapatid? Kasi marami ang bukas ang bibig, pero sarado ang puso. Hindi naman sinabi dito na kapag may humingi sa'yo ng tulong, bibigyan mo agad. Hindi po, walang ganun na binanggit dito. Ang nakalagay dun sa 17, but if anyone has the world goods. Ibig sabihin, may power ka talaga. May kakayahan ka talaga na gawin mo ito, kaya lang sinarado mo yung puso mo sa Kanya. Maraming tao, bukas ang bibig, pero sarado ang puso. Si Lord ang nakakaalam niyan at ikaw. Kung may kakayahan ka na gawin yan, o wala. Kaya nga lang mga kapatid, nakaka-damage siya. Lalo na may kakayahan tayo, nasabi tayo, tapos hindi natin siya ginagawa. So the simplest lesson to draw from this, ano po yun mga kapatid? Ibig sabihin lang na ito, sinasabi ni John, don't make loving promises with your tongue that don't come true in reality because it will make you guilty. Anong kaso? Hypocrisy. Alam niyo po mga kapatid, it is most important to remember that love is primarily an action word in the Bible. Love is primarily an action word in the Bible, not an emotion. Primarily, it is love. It is action word, mga kapatid, yung love na ito. It is not an emotion. Paul tells us in 1 Corinthians chapter 13, verses 4 to 7, sikat na sikat ito. Love is patient, love is kind. It is not envy, it is not boast, it is not proud, it does not dishonor others. It is not self-seeking, it is not easily angered. It keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil but rejoices with the truth. Love always protects, always trusts, always hopes, always perseveres. May sinabi pa nga dun sa verse 8, love never fails. Love is primarily an action word in the Bible, not an emotion. Bakit po mga kapatid? Kasi may overuse na ng word na love ngayon. Yun sinabi natin, default. Madaling sabihin ng isang politician, madaling sabihin ng isang tao na kung saan may hangarin sa isang tao, may gusto siya. Madaling sabihin yun na
I like you, I love you, I care for you. Yes, masarap talagang pakinggan yun. Kaya nga yung mga serial killer, yan ang ginagamit lagi eh. Di ba, minsan ko na po nasabi, nahuli yung number 1 na serial killer sa ibang bansa. Sabi niya ganito, bakit mo nagagawa yan sa mga tao na rapist din? Paano mo nagagawa yan sa mga babae? Simple lang daw, pag may sinabi siya, may nakita siya, ang ganda mo. Pag sinabi, ang ganda mo naman, miss. Yan. Pag sinabi ng babae na, well, thank you, na ganyan, pag gano'n siya confident, hindi niya bibiktimahin yung babae. Pero pag sinabi, ang pangit ko nga eh, yun na. Ano na sa kanya yun? Ting! Gano'n na sa kanya yun. Okay? Hindi, ang ganda mo. Ganda mo nga eh. Wala ba nagsasabi sa'yo yun? Hindi, sabi sa akin na nanay ko, sabi sa akin na mundo, pangit daw ako. Hindi, ang ganda-ganda mo. Yun, mapofall na ngayon yung babae. Nakuha mo kapatid, pwedeng gamitin ang mga salita para ma-fall ang isang tao sa trap. Kaya nga hindi lahat ng salita ay basta-basta pinaniniwalaan natin. Masarap makinig ng mga ganitong salita, kaya lang minsan nakakasakit siya both sa'yo o sa ibang tao. Kaya masarap ang salita, kaya nga may salita ng Diyos eh. Kaya lang si Lord, nung sinabi niya, di ba, in the beginning was the Word, John 1:1, and the Word was with God, and the Word was God. Ganun na lang ba? Anong nangyari? Hindi eh. Verse 14 eh, and the Word became flesh, and dwelleth among us. For God so loved the world, John 3:16. For God so loved the world. Doon ba nag-end? Hindi. That He gave His one and only Son. So yung sinasabi ng Panginoon na pagmamahal, hindi lang niya basta-bastang sinabi. Kasi talk is cheap and talk can cheat. Pwede makapandaya, pwede makapanakit ito ng tao. Kaya nga sinabi natin, alam mo yun eh, madali lang sabihin na, halimbawa ganito, sinabi mo, oh, mahal kita, mahal kita, mahal kita. Minsan, default na lang siya. Na minsan, hindi na niya sigurado kung totoo ba yung sinasabi niya. Parang artista lang, di ba? I love you all, I love you all. O, sigurado ka? Sure ka ba? Nakuha po natin yung mga kapatid. Pero sa totoo, hindi niya naman alam kung totoo yung sinasabi niya o hindi. Madali lang siya sabihin. Napaka-importante mga kapatid, of course, ng words of affirmation. Di ba number 1 yan? Sa 5 love languages ni Dr. Gary Chapman. Kasi may love tank daw ang tao. So minsan, halimbawa, para gasolina ka, nilagyan ka ng diesel, hindi ka gagana. Ganun din naman sa tao. Importante daw, alam natin yung primary na love language natin. May tinatawag na words of affirmation. Yes, totoo yun. Kaya lang, ingat tayo doon kasi nga, baka ma-overuse natin yung word na love at makapanakit lalo tayo o kaya masaktan tayo. Kasi naging default na lang sa atin yon. Mamaya, siyempre, nasanay ka na magsabi ng I love you na may I love you. Nakailang I love you ka na eh. Nakasandaang babae ka na sa loob ng isang buwan eh. Kung sino ang sakaling tuhumit may concern na lang. Hindi na siya intentional. Hindi na pinag-isipan. Naging default na lang siya. So, damaging talaga siya. Susubukan natin na puro I love you tayo. Pero walang manifestation o tangible truth. Ano mararamdaman natin? Sabihan ka na sabihan ng I love you. Di ba okay din? Ang sarap din makarinig nun. Di ba lalo sa anak mo, sa asawa mo, sa ibang tao, marinig mo yun. Pero mamaya dyan, after how many days, I love you na lang. Grabe, sinabihan ka, di ba? February 14. Sa linggong pag-ibig yan. Lunes. Nang tayo'y magkakilala. Sinabihan mo agad ng I love you. At pagtapos ng linggo, bakit ako'y iniwan mo? O biruin mo. O kaya sabihin mo na lang, sinabihan ka ng I love you, hindi ka naiwan. Pero puro I love you na lang ah. Kumakalam na sikmura mo. Alam mo mga anak, mahal ko kayo. Mahal tayo ni Jesus. Ba't hindi? Magmahalan tayong lahat. Okay din yun eh. Kaya lang, puro salita na lang, gutom na kami. Ano nangyari dito? Hindi na rin maganda. Napansin mo, damaging na siya. At least nang mamahalan daw. Kaya hindi naman kasi yung pagmamahal na tinuturo ng Bible.
Sinabi ng Bible, mahal kita, tama yun, pero dapat natatranslate ito sa action. Kaya nga, may kinalaman dito yung susunod na point natin. Again, how to truly love someone, avoid mere talks. Why? Because talk is cheap. And because talk can cheat. Pangalawa, verse 18. My children, our love should not be only words and talk. No, our love must be real. We must show our love by the things we do. How to truly love someone. Number 2, add more actions. Dapat pala, mas marami yung action kaysa sa salita. We must show our love by the things we do. First, real love must be seen. Ang totoong pag-ibig pala, dapat nakikita. Dapat ito ay halata. Kaya sinabi sa easy to read version, di ba? We must show. Sinabi doon, we must show our love by the things we do. Kasi nga mga kapatid, sa totoo lang, promise is encouraging. But all that encouragement dies when you don't show up. Paano nung sinabing, I shall return? Hintay ng hintay sa Cebu. Sino yung babalik? Wala naman babalik eh. Hindi pinalikan. Kaysa sana, sabi, babalik eh. Hindi naman siya bumalik. Instead na mga Spanish lang o American o Japanese lang ang sumakop sa atin, ba kung sino-sino na sumakop. Kasi nga, sinabing I shall return, hindi naman gagawin. Wala na. Napansin po natin siya, yung encouragement na yon, okay sa una yan eh. Kaya lang mamaya, parang, ano nangyayari ah? Kaya sinasabi dito, we must show our love by the things we do. Dapat nakikita siya. Kasi ang magva-validate ng sinasabi natin ay yung ginagawa natin. Ang magva-validate ng sinasabi natin ay yung ginagawa natin. Love is nothing without action. Trust is nothing without proof. Sorry is nothing without change. So kailangan talaga ng manifestation ang love. Kasi nga, hindi nakakasawa ang pag-ibig na isinasagawa. Hindi siya nakakasawa. At hindi simpleng ginagawa lang. Kinakailangan, kita siya. Parang sinabi mo, naglagay siya sa curriculum vitae niya. Di ba? Ito, magaling ako dito, magaling ako dito. O, baka magpadaya ka na naman sa word. Okay, yun na isulat. Pero tignan mo, ginagawa ba? Alam mo, masipag ako eh. Nung nagtrabaho na, puro Facebook ginawa, puro laro ginawa. Sabi sa'yo eh. Dapat nakikita, yung nakalagay sa diploma mo, yung nakalagay sa skills mo, na sinulat mo doon, dapat nakikita siya. Kasi nga, mapapabilis kang mawala dyan. Madali kang palitan. Real love must be seen. Dapat kita siya. Love is more than words. It is action. Some people are all talk and no action because God's standard for love manifests itself in action. Second, real love makes sacrifices. It must be seen at ang tunay na pagmamahal gumagawa ng sakripisyo. We must show our love by the things we do. Alam niyo po, ang nakita dito ni Apostle John, bakit niya isinulat ito? Yung mga tao kasi, madali lang napansin natin, kaya ka nga sumulat kasi may problema dun sa grupo nila dati. Maybe, kaya sinasabi niya, huwag kayo puro salita. Kasi talaga naman nagsasabi sila, oh, I love you with the love of the Lord. Yes, I love you with the love of the Lord. Diba? Kaya lang, wala yung susunod, I can see in you. Madali lang, ganun nakikita ni Apostle John. Kaya lang, madali na sila magsabi ng, I love you, peace be with you. And also with you. Madali lang yun eh. Pagtabas ng simbahan, masuntukan na ulit. Gagawin na ulit yun. Nakikita niya sa mga mananampalatayang ito na nagsasalita na lang sila. Kaya sinabi niya, we must show our love by the things we do. It means sacrifices. Nakikita ni Apostle John, madali na lang silang magsabi ng I love you, but when it comes down to practical sacrifices and acts of self-denial, they don't do them. That's what John means by loving in word and tongue.
Because deeds of sacrifice validates words of love. Deeds of sacrifice validates words of love. We must show our love by the things we do. Kaya nga, ito, balik lang ulit tayo. Dalawang verse naman. 17, saka 16, paatras naman. So 16. By things we know love. By this we know love. That He laid down His life for us. Hindi pala natin matututuan ng pagmamahal kung hindi ito ginawa ni Jesus. Nakapa natin yon. By this we know love. That He laid down His life for us. Sacrifice. And we ought, ito mabigat dito, tingnan niyo po. And we ought to lay down our lives for the brothers. Sa mga kapatid. Pagdating ng 70, ang pero bigat nun. Dahil namatay si Kristo para sa atin, dapat ganun din ang gagawin natin sa ating mga kapatid. Kaya lang, pag sinarado mo dito, ibig sabihin lahat magiging martir na lang. Ibig sabihin lahat makikitil din ng buhay. Para lang, pwede, pero hindi laging ganon. Kasi yung context niya, pinaliwanag niya naman niya sa verse 17. Ano yung sinabi dito na we must lay down our lives for our brothers? Sinimplify niya sa 17. Tignan niyo po. But if anyone has the world's goods, and sees his brother in need, yet closes his heart against him, how does God's love abide in him? Ayun na. Ginawa niya ng praktikal. Ang sakripisyo pala, pwede sa mga bagay na mayroon tayo. Kasi sa'yo pa lang, pwedeng kapos na yan, kailangan din ng pamilya mo minsan, kailangan mo rin minsan, napansin mo, dahil nga kailangan mo, tapos shiner mo sa iba, ang tawag doon, sakripisyo. At maraming mga bagay, magagandang bagay na nangyari sa ating buhay, maraming tumulong sa'yo, kailangan din naman nila yung tinulong nila sa'yo. Yung iba doon talagang eksakto lang sa kanila. Yung iba doon kailangan nila, kailangan ng anak nila, kailangan ng ibang tao. Ikaw man din, di ba? Minsan sa buhay mo, may mga bagay na ibinigay mo pero kailangan mo siya. Pero alam mong nakatulong sa kanya. When was the last time tumulong ka, mga kapatid, na ang laki nang naitulong doon sa kapwa mo? Talagang nakapagbangon sa kanya, nakatulong sa kanya. When was the last time naramdaman mo yan, kapatid, na parang ang sarap ng pagtulong na ginawa mo, although kailangan mo siya? Ang tawag doon, kapatid, sakripisyo. Kaya nga pagdating sa sakripisyo, maraming nagtatagumpay. May nagsakripisyo muna bago siya nagtagumpay. Bago ka nagtagumpay sa isang bagay, nagsakripisyo ka muna. Kaya ganun ang ginawa sa atin ng Panginoon. Nagsakripisyo muna siya, namatay siya para sa atin. Kaya ngayon, tayong lahat ay matagumpay na. Dahil tayo ang lahat ay minahal ng ating Panginoon. Come on. That's sacrifice. Ang sakripisyo, mga kapatid, naglilid siya sa success. Ganun din daw po, mga kapatid, yung action na gusto ng Panginoon, yung sakripisyo. Sacrifice. At may kakaibang na ipaparating sa atin yun, may kakaibang na ipadadama sa atin yun. When was the last time nag-sacrifice ka ng pera mo, ng isang bagay mo para sa kapwa mo? Di ba ang sarap? Di ba ang sarap sa pakiramdam kahit nawala ka? Kaya nga tayo may tinatawag na sacrificial offering. Di ba minsan nag-tithes ka na, tapos parang nililid ka pa ng Panginoon sa isang bagay. Kaya yung offering mo, lagpas ng tithes mo yan, is up to you. Galing na sa puso mo yan eh. Yung offering, nagmumula sa puso mo. Yung tithes talaga, yun ang requirement para magpatuloy ang gawain ng ating Panginoon. Para magpatuloy. Napaka-importante nun, mga kapatid. Kailangan may ganito. Napansin mo, may tithes na tapos may offering pa. Bakit ganon? Kaya nga, mga kapatid, napansin mo dun sa mga sacrifices na ginagawa natin, sinabi nga, dati hindi naman natin kaya bumili ng ganitong lupa. Kahit nga sa paso, hirap na hirap tayo dati. Sabi ko, alam mo saan nagmumula yan? Sakripisyo. Nagsakripisyo ka, nagsakripisyo ko, nagsakripisyo yung mga kapatid, kaya meron tayo dito. Kaya lumalago ang isang organisasyon kasi may mga kasama tayo na hindi lang tumulala. Kahit maliliit na bagay, nagsakripisyo sila out of their own wealth o mga bagay na meron sila. Kaya natin nararanasan ito because of sacrifice. And that's love. Add more actions. Real love must be seen and real love makes sacrifices. We find the manifestation of genuine love in vital performance, not in verbal profession. Ulitin ko po. We find the manifestation of genuine love in vital performance, not in verbal profession. Ano yung ginawa?
At hindi lang yung sinabi. Because talk is cheap. God expects genuine love, not cheap talk about love. It is not all talk and no walk. When we substitute talk for love, we miss the heart of biblical love. Pag puro salita na lang, sinubstitute na natin ito sa gawa, na-miss natin yung gusto ng Panginoon. So be mindful of those who tell you they love you. Be mindful of those who tell you they love you, but somehow can't seem to show you. Why? Real love must be seen. And real love makes sacrifices. So how to truly love someone? Avoid mere talks. Add more actions. Pangalawa, love must be seen and love makes sacrifices. Mapapansin natin, kaya kapag ganito ang mundo, kahit paunti-unti, may natutulungan. May isa na naman tayong kababayan na umahon sa kahirapan. May isa na naman kababayan na kung saan, hindi natin alam. Di ba? Hindi natin alam kung ano yung love language ng katabi mo ngayon. Hindi natin alam. Baka yung iba dyan, gutom na. Pero kunyari, kumusta ka? Kumain ka na ba? Busog ako. Pero malapit na mahimatay. Basahin mo na lang. Discern mo na lang. Baka nahihiya. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka na mahiya. At iyan na kita ng lunch ko. Umamin ka kasi. Pangatlo. Eto, maganda to. Verse 18. Again. Little children, let us not love in word or talk, but in need and in truth. Sabi nga po natin, truth. How to truly love someone. Ito, maganda to. Number 3. Apply much needed truth. Bakit importante itong much needed truth na ito i-apply natin? Why? Because ang foundation ito kasi, ang foundation ng love. Truth. Listen, truth ang foundation ng love. Kapag ina-apply, kasi madaling magpakita ng isang bagay, pero wala itong pundasyon na katotohanan. Ang masakit dito, hindi lahat ng aksyon ay may pagmamahal. Ingat doon. Kaya nga itong much needed truth na ito, mga kapatid, first, it is mandatory. Sabi dito, my little children, our love should not be only words and talk. No, our love must be real. We must show our love by the things we do. Mandatory sa Bible na dapat may katotohanan. Hindi pwedeng wala yung truth. Iwasan ang matamis na salita at anumang gawa kung hindi ito ayon sa salita ng Diyos. Lalo na ngayon sa mundo natin. Hindi, ito ang gusto ko eh. Hindi yan truth. Ikaw yan eh. Ikaw ba si Jesus? Ikaw ba'y napako sa krus? Sabi niya, I am the way, the truth, and the life. Ikaw yun. Hindi eh. Si Lord yung truth eh. So dapat nagbumula sa Kanya yung truth. Hindi sa ako yung truth, siya yung truth. Hindi. Lies yun. Hindi mag-stand yun forever. Ang mag-stand for forever, yung salita ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Mag-stand ito hanggang sa eternity. Napaka-importante nito. Kaya kapag may gagawin tayo, make it sure. Ito, makinig po maigi. Kapag may ginagawa tayo, make it sure, ang foundation nito ay Word of God. Bakit? Pag may ginawa ka at hindi foundation ng Word of God, guguho ito kinalaunan. Guguho siya, kaya nga make it sure yung ginagawa mo ay sinabi ng Panginoon. Founded ito sa salita ng Diyos. So wag kang umasa o wag kang maniwala sa anumang salita na hindi batay sa salita ng Diyos. Kasi lahat ng yun ay pawang kasinungalingan at guguho lang kinalaunan. Kaya nga make it sure yung sinasabi sa'yo, totoo. Yung ginagawa ay totoo. Proverbs 27:6. You can trust what your friend says even when it hurts. But your enemies want to hurt you even when they act nice. Nakukuha na po natin mga kapatid. Mas mapagkakatiwalaan mo pa daw yung kaibigan mo na minsan kakapanakit ka na ng damdamin na. Sabi niya, ilang ka naman, di ko sabihin sa'yo yan. Na maligo ka naman, 3 araw ka nang di naliligo. Tapos sabihin mo, masakit talaga yan.
sa katotohanan, pero mahal kita eh. Ayaw kita pinagtatawanan, ayaw kitang ganyan. Napansin mo mga kapatid, you can trust what your friend says, even when it hurts. But your enemies want to hurt you, even when they act nice. May mga kalaban tayo, papainan ka ng magagandang salita. Your enemies want to hurt you, even when they act nice. So hindi pala lahat ng action ay makakatulong sa'yo. May mga pwedeng gawin sa'yo na ang purpose nun ay mahulog ka sa patibong ng kalaban. Na ang purpose nun ay hindi makakatulong sa'yo. So ingat, makinig na dito kapatid, ingat ka sa iyong nararamdaman na wala namang katotohanan. Apply much needed truth. Ingat ka sa iyong nararamdaman na walang katotohanan. Why? Because love without truth is sentimentality. It supports and affirms, but keeps us in denial about our flaws. Madaling sabihin na, kunta mo nga eh. Okay lang yan. Ka na magsisimba. Hintindihan ka ni Lord. Napagmahal si Lord. O, napansin mo? Ang sarap sa pakiramdam nun, pero sa totoo, mapapalayo ka kay Lord. Okay lang yan. Anong okay yan? Hindi okay yun. Okay lang yan. Magnakaw ka pa minsan-minsan, lahat naman ginagawa yan. Listen, mapifit gayon yung ego mo. Ang isang bagay, ang isang kasinungalingan na lagi mong pinaniniwalaan, parang nagiging totoo na siya sa'yo kinalaunan. Kaya nga hindi lahat ng ginagawa ay okay. Kailangan founded ito sa salita ng Panginoon. Kaya nga love without truth is sentimentality. It supports and affirms us, but keeps us in denial about our flaws. Kaya nga sinabi sa Proverbs 27:5, open rebuke is better than hidden love. Mas mabuti nang nasabi ko sa kanya ito, di okay lang kung sumama loob, magalit. Pero at least, kung sakaling nandoon na siya sa kwarto niya, o kaya nagbubulay-bulay siya, masabing, oo nga, no, tama naman yung sinabi niya. Baka sakaling nakasalba ako ng buhay. Baka sakaling may nagising-gising mula sa pagkakatulog o nakalabas sa kulungan ng buhay niya. Because open rebuke is better than hidden love. Aanin mo ang pagmamahal, hinide mo lang. Uy, may gusto ka tapos naka-hide lang. Pwede kasing kayo talaga, kaya lang, wala ka namang ginagawa. Nakuha natin yun. Pwede sana makakatulog yung pagmamahal na yun, kaya lang wala ka namang ginagawa. So don't hide your love. Remember that God never promised us that we would not suffer. Hindi tayo pinangakuan ng Panginoon na hindi tayo magsasuffer. Those words are painful, but truthful. Nakawa natin yung mga kapatid. Painful yun. Hindi ko pinangako na hindi kayo magsasuffer sa mundong ito pag na-born again ka na. Pag ikaw ay nakakilala sa akin, wala nang pagsubok na mangyayari sa buhay mo. Walang pangakong ganun kay Lord. Kaya nga napansin nyo, yung mga Christian na pinaniwala sa ganun, nung nasaktan sila, babackslide agad. Kasi akala nila, puro blessing, hindi na ako masasaktan. Mamaya nasaktan sila. Ay, ako na, ganito pala to. Walang pangako kasing ganun si Lord. Although mga kapatid, sinabi ng Bible, we need to suffer, kailangan dumaan tayo dito, but in the end, magtatagumpay naman tayo, but those words are painful, but truthful. Nakuha natin mga kapatid, kaya importante yung truth. Para nang sa gayon, hindi tayo nahuhopya. Lalakad tayo sa katotohanan. Second, mga kapatid, why we must apply much needed truth. Second, it is a manifestation of true love. Yung katotohanan, tignan nyo po. Dear children, verse 18, don't just talk about love. Put your love into action that it will be truly beloved. I want you to listen to this, brothers and sisters. We live in a world that wants love without truth. We live in a world that wants love without truth. Alam niyo po yung ibig sabihin nun? Gusto nila puro love, love, love ang pinag-uusapan. Pero pag tinuruan mo, hindi yan ang gusto ng Panginoon. Hindi. Anong masama sa pagmamahalan? Yun. Masama ba yan? Ang problema, 4 years old ka pa lang, puro ganyan pinagsasasabi mo. Hindi, nagmamahalan kami. Kaya na namin ang isa't isa.
Ha? O napansin mo? Hindi naman yan yung sinabi ng Bible eh. Papakasal na po kami. O sabi ko, anong problema mo dyan? Papakasal na po kami ng alaga ko. Yung pet ko. Mag-aalaga, papakasal. May ganun po, di ba? Yung sa isa kong sinulat na libro. May ganun. Hindi kapatid. Alagaan mo lang siya. Pero hindi ganyan yung love ng gusto ng Bible. Ano masama doon? Nagmamahalan lang naman kami. Umabot pa sa, sa Supreme Court ng ibang bansa yun. O napansin nyo kapatid? Pwedeng sabihin, nagmamahalan lang naman. Kaya nga lang, walang truth yung love. Suguguho yan. Hindi matutuwa ang Panginoon. Kaya nga, kinakailangan ng katotohanan. Napansin nyo, pagdating sa dulo, nilagay talaga, my little children, let us not love in word, neither in tongue, but in deed and in truth. Kasi baka kung ano-ano sinasabi, baka kung ano-ano ang ginagawa, pero wala na itong katotohanan. Dapat totoo. Dapat may foundation yung ginagawa. Ulitin ko mga kapatid, we live in a world that wants love without truth. Remember, sinabi ng Bible, 1 Corinthians 13:6, love does not delight in evil, but rejoices with the truth. So ang pagmamahal pala, foundation talaga nito lagi, katotohanan. Yun ang tunay na love. May ingredient, may foundation ng katotohanan. Sabi po ni Dr. Warren Wiersbe, truth without love is brutality. And love without truth is hypocrisy. Ang truth, mga kapatid, parang mga Escriba at Pariseo, puro kayo truth, hindi naman kita sa buhay ninyo. Ang gagaling yung, eto sinabi ng Panginoon. Okay na, sinabi na ng Panginoon. Kaya lang, hindi naman halata, hindi nyo ba naman ina-apply? Grabe kayo makapanakit. Grabe kayo, puro salita na lang. Tama, truth without love is what? Brutality. And love without truth is hypocrisy. Kasi hindi naman siya totoo. So don't accept anything love without truth, because love and truth have always been real best friends. Dapat yung love na ginagawa may foundation ng katotohanan. Kaya nga pag sinabing, gusto kita, mahal kita, ganito, ganyan, totoo ba yan? Kinakailangan ma-prove yun. Kaya nga may kasabihan that all genuine will be tested. Lahat ng katotohanan ay dadaan sa test. Lilitaw yan kung totoo o hindi. Kaya nga dapat hindi ura-urada. May kapamaraanan tayo. I-authenticate muna yung pagmamahal. How to truly love someone? Paano mo ma-authenticate ito? Number 1, avoid mere talks. Parang ikaw din, minsan, totoo bang mahal ko? Ngayon, pwede naman totoo. Anong gagawin natin? Avoid mere talks. Because talk is cheap and talk can cheat. Number 2, add more actions. Because number 1, real love must be seen. And real love makes sacrifices. Kita at may sakripisyo. Number 3, apply much needed truth. It is mandatory sa Bible. Huwag gagawa ng isang bagay, huwag maggagawa ng isang sinasabi natin pagmamahal na walang foundation nito ang salita ng Panginoon. Because second, it is a manifestation of true love. Ang manifestation ng true love, katotohanan na isinasagawa. Katotohanan na isinasagawa. So ask God to help you love others today, not just in words, but in deeds and in truth. Hilingin natin kay Lord, Lord, tulungan mo po ako, Panginoon, na yung love na sinasabi ko ay maramdaman kahit isang tao. Remember this, brothers and sisters, before I will end this. If you cannot do it to everyone, start to one. Practicein mo muna pa isa-isa. Hanggang sa nasasanay na tayo na ginagawa ito. Kapag nasanay na tayo na ginagawa ito, tama yun, sasabihin. Pero maganda, back upan natin ang ginagawa natin. Lahat naman ng tao sasablay di ba? Pero practicein lang natin ito ng practicein. Napapansin natin, mas dumadami na yung nangyayari kaysa sa sinasabi lang. Someone said, love without action is meaningless. And action without love is irrelevant. Love without action is meaningless. And action without love is irrelevant. So kinakailangan talaga ang action
lalagyan mo ng katotohanan. Kasi hindi lahat ng action, love siya. Okay? Ang gusto ng Bible, yung action mo, lagyan mo ng love, lagyan mo ng truth. Doon siya mas nagiging powerful. At yung pagmamahal na ito is the same pagmamahal na nagligtas sa atin. Ang pagmamahal nakapagliligtas yan. Nakapagliligtas ng isang nakakulong na puso. Nakapagliligtas ng isang malungkot na buhay. Ang pagmamahal nakapagliligtas yan, kapatid, ng isang sugatang puso, sugatang buhay. May mga lalayang tao dahil sa pagmamahal na i-apply mo. Isang taong walang-wala, isang taong sadlak sa kahirapan, isang taong sadlak sa puro pain na nangyari sa kanyang buhay, I don't know. But yung love natin, sabihin natin, but i-apply natin at lagyan mo ng truth. Kita mo may lalaya. Makikita na lang natin may magpapasalamat dahil may isang tao na nag-apply ng pagmamahal. At tayo mismo, kapatid, maniwala ka, kapatid, makakaramdam ka ng kakaibang bagay, ng kakaibang pakiramdam na kung saan hindi mo pa nararamdaman sa buhay mo dahil tiyak yan pagpapalain ka ng Panginoon dahil sa ginawa mo. At naniniwala ko yung love na binigay sa'yo ng Panginoon ay sapat na para maibigay natin ito sa iba. Tayo po lahat ay tumayo sa presensya ng ating Panginoon. Gusto ko lang po mga kapatid na forward naman natin itong text natin ngayon. Kanina, matras tayo, kita natin yung context. Forward naman natin. Tignan niyo po ito mga kapatid. Basahin ko muna sa paraphrase na version. There is a sure way for us to know that we belong to the truth. Ito na, di ba yung huling word doon, truth? In love, in deed, and in truth. Pag sa verse 18, pagdating sa 19, there is a sure way for us to know that we belong to the truth. Even though our inner thoughts, tignan niyo po ito, even though our inner thoughts may condemn us with storms of guilt and constant reminders of our failures. Ay darating pala sa panahon na yun no? Matatadtad ka ng guilt at matatadtad ka ng failure. Kasi pwede sabihin mo, Christian naman ako, bakit ganito? Sumasablay ako. Napansin mo kapatid? Ang galing ni Apostle dyan dito. There is a sure way for us to know that we belong to the truth. Even though our inner thoughts may condemn us and with storms of guilt and constant reminders of our failures, we can know in our hearts that in His presence, God Himself is greater. God Himself is greater than any accusations. Than any accusation, He knows all things. Sa mga literal version, nakalagay doon, God is greater than our hearts. Minsan kasi magigilty ka. Lord, Christian pa naman din ako. Fail ako dito, baka hindi talaga ako saved. Bilis na mag-ganon. Baka wala talaga akong kwentang tao. Kapatid, yung isang isinablay mo na yon, yun na agad ang dahilan para hindi ka anak ng Diyos. Makailang beses nagkamali anak mo? Tinatwa mo ba siya? Pero kung dumating man sa panahon, i-accuse ka ng i-accuse ng guilt at ng ano-ano mang mga bagay dahil sa failure mo, lagi mong aalalahanin, God is greater than our hearts. Mas greater si Lord kaysa sa nararamdaman mong guilt ngayong araw na ito. At sapat yan para makalaya ka. Kasi pag natadtad ka ng guilt, baka hindi mo nagawin ulit. Baka hindi ka na magmahal. Baka magalit ka na sa mundo. Baka magalit ka na sa lahat ng tatay. Dahil iniwan ka ng isang tatay, galit ka na sa lahat ng tatay. O kaya naman nagkamali ka sa anak mo, abang buhay. Wala ka ng kwentang tao, hindi ka na makakabangon. Hindi ka na makakabangon. Always remember that God is greater than your heart. Kilala ka ni Lord. Alam ni Lord yung puso mo. At every time, kapatid, binubombard ka ng guilt na ito. At lagi kang pinapaalalahanan dahil sablay ka. Alalahanin mo lagi. Mas greater si Lord kaysa sa mga failures ko. At alam ni Lord na gusto kong makabangon. At gusto kong makatulong. At gusto kong gumawa para sa kanyang kaluwalhatian. I want you to close your eyes right now. God is greater than your heart. Madaming ipinapaalala sa iyo, madaming ibinubulong, madaming sinasabi sa iyo ang pusong yan. And maybe some of you, ngayon, rinig na rinig mo yung ingay ng guilt na yan. Yung ingay ng constant reminders ng mga failures mo sa buhay.
Failure mo bilang tatay, failure mo bilang nanay. Parang wala kang nagagawang mabuti. Parang wala kang kwentang tao. Parang walang kwentang anak. Parang wala kang kwentang Christian. I-remind ka ng mga failures na yan constantly. But I want you to remind yourself constantly also that God is greater than your emotion. God is greater than your heart. Pag si Lord ang nasa puso mo, kapatid, makakapag-umpisa ka ulit. May magagawa ka. Ngayong oras na ito, sinabi ko nga, if God is in your heart, kaya mong gawin yon. Mapagtatagumpayan siya. If any one of you right now, na sinasabi mo, Lord, I want you to rule and reign in my heart. Maybe this is your first time na nakapunta dito, o first time mong gagawin ito, kapatid. The Bible said, yet to those who receive Him, to those who believe in His name, He gave them the right to become children of God. Tanggapin mo si Lord, manampalataya ka sa Kanya, magiging anak ka ng Diyos. Si Lord ang magro-rule at magre-reign sa pusong yan na napuno ng guilt. If you are this person right now, and you want to give your heart to the Lord, you want to surrender everything to God, yung mga pain na yan, yung mga past failures na yan, and you want to give everything to God, bibilang ako ng 3, kapatid, taas mo yung kamay mo. At mananalangin tayo ng mabilis. At naniniwala ako, kapatid, that after this, your life will never be the same again. Are you willing right now to give that life, to give that heart to Jesus? Ayaw mo si Lord ang maghari dyan. Are you ready? Come on, lift up your hands. 1, 2, 3. As our hands lifted high right now, I want you to pray this prayer with me, but make it your personal prayer. And I believe that after this, your life will never be the same again. Tell it to Jesus. Lord Jesus, come into my life. I surrender my heart to you. I admit that I'm a sinner, but I believe that you are my Savior. Starting today, be the Lord of my life. In Jesus' name. Amen. Kapatid, kung ipinanalangin mo yan, lalo na sa unang pagkakataon, maniwala ka. God is with you. Kayang i-heal ng Panginoon lahat ng yan. Kayang i-heal. At sa bawat isa ngayon na napuno ng guilt because of failure, maybe matagal ka na naging nanay, yung iba nga dito bago pa lang, dahil sa mga sablay mo, parang tingin mo sa sarili mo, wala ka ng silbi. Mablay ka, tingin mo sa sarili mo, parang wala ka ng silbing Christian. Yes, pag mali talaga, but it doesn't mean hindi ka anak ng Diyos. Umangon ka, alam ni Lord yan. Huwag kang magpapakain dyan, kapatid. God is greater than your heart. God is greater than your heart. Maybe, kapatid, nawasak lang yung pusong yan. Maybe nasaktan yung pusong yan. Maybe nag-fail yung pusong yan, kaya ganyan na nararamdaman mo. But let God heal your heart right now. Father, in the name of Jesus, I pray for your hand right now to touch this heart of my brother, of my sister, Lord, na napuno ng guilt, na napuno ng lungkot. Kinain, Panginoon, ng mga failures na hanggang ngayon, inuulit-ulit sa pusong ito lahat ng mga pagkakamali niya. Na kahit na nag-repent siya, inuulit-ulit pa rin at hindi siya makalaya dito. Lord God, I rebuke that guilt right now in the name of Jesus. Sapat ang grace ng Panginoon ngayong oras na ito. Receive this love that comes from God in the name of Jesus. Magsimula ka sa pagmamahal ni Lord. Kahit pag namuna sa iba, kapatid, para makalaya ka lang, para makapag-umpisa ka lang, magsimula ka sa pagmamahal ng Panginoon. Ngayong oras na ito para makabangon ka sa guilt na yan, sa shame na yan, sa fear na yan, na sumakop sa puso mo. Ngayong oras na ito, ask God, ask the hand of God to heal that heart right now. Ask the hand of God to touch that heart right now in the name of Jesus. Ask the Lord right now. Ask God. Ikaw at ang Panginoon. Alam ni Lord ang laman ng puso mo, kapatid. Usap kayong dalawa ng Panginoon. I will give you 1 minute right now. Kausa ka si Lord. Hayaan mo mag-reign. Hayaan mo mag-rule yung pagmamahal na yan sa puso mo. Rebuke that guilt, that shame, that failure. Pwede pinatawad ka na ni Lord, kaya yung sarili mo, di mo
ng pusong ito. Kahit na anong sabihin ng pusong yan, isipin mo ba rin yung sinasabi ng Panginoon? Oh Lord, let the love of the Lord flow right now. Receive this love in the name of Jesus. You cannot give what you do not have. So kinakailangan maramdaman mo, tanggapin mo muna yung pagmamahal na ito. Mahal ka ni Jesus. Oh Lord. Oh God, move in this place right now. Move in this place. I-heal mo, Panginoon. Lord, mend these broken hearts. Lahat na nanaklag, Panginoon, na puso. Dahil sa guilt, dahil sa shame, dahil sa failure right now, God, heal this heart. Oh God. Declare that the love of God is so precious. Declare that the love of God is so great, greater than your heart. Walang magagawa ang lahat ng yan. Lahat ng failures, lahat ng guilt, walang magagawa sa pagmamahal ng ating Panginoon. Oh Lord, oh Jesus. Declare it. Your love, Lord. Oh Lord, for the last time, receive the love of God right now. Oh Lord. There is a sure way for us to know that we belong to the truth. Even though our inner thoughts may condemn us with storms of guilt and constant reminders of our failures, we can know in our hearts that in His presence, God Himself is greater than any accusation. He knows all things. Buti na lang, Panginoon, mas kilala mo kami kaysa sa pagkakilala sa amin ng mga tao, Lord. Sapat na yun, Lord, para makabangon kami. At buti na lang mas kilala mo kami kaysa sa pagkakilala namin sa sarili namin, Panginoon. Kaya mas paniniwalaan namin lagi yung sinasabi mo kaysa sinasabi lang ng iba o kaysa sa sinasabi lang namin, Panginoon. Salamat po sa pagmamahal na yan. Salamat sa kalayaan. Salamat sa pagyakap. Salamat sa katotohanan na yan, Panginoon, that you are greater than everything, even in our hearts. Ito po ang aming panalangin na may papuri, pagsamba at pasasalamat sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Lahat po'y magsabi ng Amen. Come on, mas malakas na palakpak para sa magmamahal nating Diyos. Come on, praise God.